Hallelujah! Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Sige po, tayo po tumayo at palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Come on! Yung mas malakas na palakpak na deserve ng Panginoon. Yes, Lord! Thank you, Jesus, for this day. Hallelujah! Sino pong naniniwala na this is the day that the Lord has made? Amen? So we will rejoice. Handa na po ba ang puso ng bawat isa na mag-rejoice sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord, for this day. We will rejoice and be glad in your presence.
Father God. Hallelujah. May tanong po ako sa bawat isa. When was the last time na nagkaroon ka ng serious worship kay Lord? When was the last time nung nakausap mo si Jesus? Na sinabi mo, Lord, I'm here. I'm ready. I will worship you. Ano man po, kung ano man po yung mga pagdaraanan ko, Lord, hindi magiging hadlang to para bigyan kita ng mataas na pagpupuri. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Where can I go from your spirit? Where can I hide from your face? Everywhere that I go, you're always there. Your hand upholds and protects me, leading my path every day. Everywhere that I go, you're always there. Where can I go from your spirit? Where can I hide from your face? Everywhere that I go, you're always there. Your hand upholds and protects me, leading my path every day. Everywhere that I go, you're always
Fill me up once again. Holy Spirit, come like a rushing wind. Holy Spirit, fill me up once again. Holy Spirit, come like a rushing wind. Holy Spirit, fill me up once again. Holy Spirit, come like a rushing wind. Holy Spirit, fill me up once again. We wait for your Spirit to dwell in this place. You draw me close, now I see you face to face. Your presence, Lord, in your presence, I seek your dwelling place. Hold on to your embrace, your presence. I worship your majesty. Your love is surrounding me. Lord, in your presence, I seek your dwelling place. Hold on to your embrace, your presence. Oh, in your presence, I worship your majesty. Your love is surrounding me. Hallelujah, come on. Open your mouth. Sabihin mo, Lord, I am here. Come on. Your presence. Yung presensya mo, Lord, ang kailangan namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your presence, Lord, in your presence, I seek your dwelling place. Hold on to your embrace, your presence. Oh, in your presence, I worship your majesty. Your love is surrounding me. I worship your majesty. Your love is surrounding me. I worship your majesty. Your love is surrounding me. Your presence. Sige, palakpakan po natin ang mahal na Panginoon.
salamat po. Una sa lahat, Ama, kami po nagpapasalamat sa pagising po namin kaninang umaga, sa panibagong pag-asa na pinagkaloob niyo po sa amin. At sa pagsama niyo po at pag-iingat sa pagparito namin sa lugar na ito. Kami po nagpapasalamat, Ama, dahil nakarating po kami ng ligtas sa lugar na ito para makinig, para po tumaas at madagdagan ang aming pananampalataya sa iyo. Holy Spirit, patuloy kang kumilos sa lugar na ito. Ititiwala po namin sa iyo ang serbisyong ito. So, sa umagang ito, Ama, ay para lamang po sa iyo. Lahat po ng aming gagawin, ikaw lamang po mapaparangalan at sa maghahayag na yung salita, Father God. Patuloy po siyang babaan ng anointing na nagmumula po sa iyo at mahayag ang bawat salita na maririnig po ng bawat isa rito at hindi po masasayang. Ito po ay magmamanifest sa aming buhay at magagamit po namin sa pang-araw-araw naming buhay habang kami nabubuhay sa mundong ito. In Jesus' name. Salamat po, Father God, at ikaw lamang po ang patuloy na mapapurihan, maparangalan, maitanghal at malulhati, madakila sa lugar na ito at sa umagang to. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, bago po tayo tuluyang umupo, pwede po ba tayong lumibot at kamayan po natin ang ating mga kapatid? Hallelujah! Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yung malakas na palakpak na may kasamang sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. Okay, sa kabila naman, ako'y nagagalak din at nakasama din kita ngayon. Praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Welcome po sa ating lahat.
Welcome po sa Jesus, the Anointed One Church. This is a full gospel Christian ministry. Wala po tayong ibang promote dito. Hindi po tayo nagpro-promote ng anumang relihiyon. Dito po sa simbahang ito, ang ating promote lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Praise God. So let's declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go! And I'm not extreme. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At sa oras na ito, ideklara natin sa ating mga sarili, sabihin natin lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas paayos ng paayos, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So welcome June sa atin lahat. Welcome po for the month of June. Ito na po ang first Sunday ng June, June 7. And tayo po ngayon ay darako sa panibagong series ng ating pag-uusapan at pag-aaralan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And for our series, for this month of June, ang ating pong series ay pinamagatan po nating, pakilagay nga, 1, 2, 3, go. Fulfilling your calling. In the book of 2 Timothy chapter 1, verse 9, sabi po dito, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Ang Diyos po magpala sa pagkakabasa ng buhay at banal niyang salita. Lahat po tayo dito ay may pagkakatawag. Sabi mo sa iyong katabi, may pagkakatawag ka. At bilang isang lingkod ng Diyos, kailangang matugunan mo at ma-fulfill mo yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Dito po sa secular world, meron po tayong tinatawag na profession. Ano po yung mga alam nating profession? Teacher, engineer, doctor, ano pa? Di ba? Ang daming profession. And kapag tinawag ng pagkakataon na kailangan nilang gampanan ang kanilang profession sa ayaw at sa gusto nila, dapat nila itong gampanan. Naalala ko po yung nabalita sa TV. Ewan ko po, nabalitaan niyo po yun. Meron pong isang babae na manganganak at meron pong isang, anong tawag po dun sa nagpapaanak? May isa pong midwife na nakita po niya na may isang babae nandun sa may gilid, manganganak na. Siya po'y papasok sa kanyang trabaho. Pero dahil tinawag siya ng kanyang tungkulin bilang isang midwife, kailangan niyang bumaba sa kanyang sasakyan o sa kanyang sinasakyan. At ano pong gagawin niya? Tulungan yung babaeng manganak. Nagigets po ba natin? That is calling. Dito po sa secular world, yung professions yan ay calling. Na kailangan gawin nila at ma-fulfill nila ito bilang pulis. Diba? Kahit out of duty ka na, kapag may gulo, kailangan mo pa rin gawin ang iyong calling, ang iyong trabaho. Nagigets po ba natin? And tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, meron din po tayong pagkakatawag at kailangan natin itong ma-fulfill. Amen? At ngayong pong buwan ng June, pag-uusapan po natin is all about fulfilling our calling. Dapat maging malinaw sa atin yung ating pagkakatawag. Amen? So ngayon pong umagang ito, ang una pong topic natin ay pinamagatan ko pong Abraham's calling. Sabihin natin lahat, Abraham's calling. In the book of Genesis chapter 12 verse 1 up to 2. Basahin nga po natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Your relatives and your father's family and go to the land that I will show you. In verse 2, I will make you into a great nation. I will bless you and make you, and you will be a blessing to others. Okay? So this is the Abraham's calling. Pastor, ano naman pong kinalaman namin?
sa calling ni Abraham? Ay, hindi naman po kami si Abraham. Sino po sa inyo ito ang pangalan ng Abraham? Meron po ba dito? Wala naman siguro, ano? Basta anong kinalaman namin sa Abraham, kay Abraham? Eh, hindi naman kami si Abraham. Ako po si Arwin. Ako po ay si ganito, ako po ay si ganito. In the book of Galatians, chapter 3, verse 29, para malaman natin, ano bang significance nitong verse na to sa atin? In the book of Galatians, chapter 3, verse 29, basahin natin para mas malaman natin. 1, 2, 3, go! And now, you are of you and God's promise. God's promise to you. Sino po sa inyo ito ang belongs to Christ? Kung ikaw ay kabilang kay Kristo, ibig sabihin, ikaw ay tunay na lahi ni Abraham. At dahil ikaw ay lahi ni Abraham, yung mga pangako ng Diyos, yung pagkakatawag ng Diyos, ito'y para din sa'yo. Sabi mga sa inyo, para din sa iyo. Hindi lang kay Abraham. Amen? If you belong to Christ, you are the true children of Abraham. So may kinalaman ito sa atin. And para po sa information ng bawat isa, this is also our calling sa JA1 Church. Our Bishop Art, ito po yung binigay sa kanyang word ni Lord para po magkaroon ng church na JA1. Okay? Ngayon, pag-usapan po natin, ano po ba ang makikita natin dito po sa Abraham's calling? Okay? Ano ba yung mga dapat nating gawin para mapangyari at matupad natin itong dapat nating gawin? Ito pong calling ni Abraham, ang tawag po dito universal calling. Pag ibig sabihin universal calling, para sa ating lahat, walang exemption. Sino po sa inyo itong belong to Jesus? So if you belong to Jesus Christ, you are a true children of Abraham. So kung ano yung pinangako kay Abraham, yun din ang para sa'yo. Pero hindi lang dapat yung pangako, even yung calling. Nagigets po ba natin? So ito'y para sa ating lahat. May specific calling tayo, pero meron tayong general calling. Okay? Ano bang ginawa dito ni Abraham? Ano bang pinagawa ni Lord kay Abraham para matupad yung calling na ito? Are we ready? Tanong mo ang katabi mo, handa ka na ba? Okay. Number 1 na kailangan natin gawin para magawa natin yung ating universal calling. Number 1, 1, 2, 3, go. Leave your comfort zone. In verse 2, sabi po dito, the Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family. So sabi ni Lord kay Abraham, iwan mo ang iyong bayan, iwan mo ang iyong bansa, ang iyong relatives, at ang iyong pamilya. If you want na ma-fulfill yung calling natin universally, yung ating universal or general calling, we need to leave our comfort zone. Amen? Amen po ba? Pag sinabi pong comfort zone, ayon po sa dictionary, hindi pala, ayon kay Google, a comfort zone is a behavioral or psychological state in which a person feels safe, at ease, and in control of their environment. Nagigets po ba natin? Pag sinabing comfort zone, ito yung place or ito yung sitwasyon na kalmado ka lang. Ito yung pagkakataon na walang challenge. Di ba? Yung pahila-hilata ka lang, yung walang ginagawa, walang sense of responsibility, walang sense of accountability. Yan ang tinatawag na comfort zone. Naunawaan po ba natin? And if you want to fulfill the calling of Abraham, we need to leave our comfort zone. Nagigets po ba natin? Naunawa po ba natin? Take note of this. We are called not to be comfortable, but to be faithful, obedient, and courageous. Tinawag ka para hindi maging komportable lang ang buhay mo. Ikaw ay tinawag para maging faithful, maging obedient, maging courageous. There is a sense of responsibility and accountability. Naunawaan po ba natin? Kasi hindi mo matutupad yung calling mo or yung Abraham's calling unless you leave your comfort zone. Amen po ba? Unless you leave your comfort zone.
Kaya kailangan mong iwan yung comfort zone mo. San ka ba? Ano ba yung mga nakasanayan mo? Yung para bang walang ka-challenge, walang kadating-dating. Bakit po kailangan nating iwan yung comfort zone natin? You have to get out to your comfort zone in order to grow. Uulitin ko po. You have to get out to your comfort zone in order to grow. Hindi ka lalago kung hindi mo iiwan ang iyong comfort zone. Nagigets po ba natin? Sino po sa inyo dito, confident siya, pag nag-grade 1 siya, magiging top 1 siya? Ako sa totoo po lang, sumasagi sa isip ko, pwede kaya yun, bumalik ako sa grade 1, tapos mag-aral ako. Siguro lagi akong top 1, mula grade 1, grade 2, hanggang sa ano. Bakit? Comfort zone ko yun eh. Marunong ako magbasa, marunong ako mag-addition, multiplication, lahat ng ano, alam ko yan. Diba? Kaya kong unawain agad yan. That's my comfort zone. May nakita na ba kayo na nanatili sa grade 1 lang? 30 years old na, grade 1 pa rin. Maliban talaga yung as in walang kakayahan noon. Okay? Comfort zone. Kasi doon ka komportable, hindi pa pwedeng, Mama, ayaw ko na pong mag-grade 2 kasi masaya po dito sa grade 1. Ang pinag-aaralan lang po ay ganito. Hindi pa pwede. Magiging bonjing ka niyan. Nagigets po ba natin? Magiging bonjing ka niyan. Ang mga taong ayaw lumabas sa comfort zone nila or umalis sa comfort zone nila, wala silang growth, mga immature. Naunawaan ba natin? Because you have to get out to your comfort zone in order to grow. Kaya sinabi ni Lord kay Abraham, iwan mo yung iyong bansa. Iwan mo yung pamilya mo, yung relatives mo. Masyado ka ng komportable dyan. Walang mangyayari sa buhay mo dyan. Amen po ba? Kaya nga po, di ba? Sino po sa inyo may mga asawa na? Di ba pag nag-asawa tayo, sabi ng Biblia, iiwan mo ang iyong pamilya at sasama ka sa iyong asawa. Bakit? Kasi kailangan mong iwan ang comfort zone mo kasi bubuo ka ng pamilya. Tama po ba? Kaya marami po sa panahon natin ngayon sa Pilipinas. Ito pa, hindi ko naman po nilalahat. May mga masasabi namang valid reason kung bakit nag-i-stay pa rin yung iba. Pero nakakalungkot isipin, sa ating pong bansa, ganito po yung nangyayari. Sa halip na po, umalis yung mag-asawa doon sa poder ng ina, nananatili doon. So ano pong gagawin ng mga magulang? Most of the time, yung mga irresponsible parents, ano pong gagawin nila? Ipapaako sa magulang ang responsibilidad sa kanilang anak. Nagigits po ba natin? Naunawa po ba natin? Ayaw nilang umalis sa comfort zone. Bakit? Libre pagkain, libre kuryente. At doon po nagkakaroon ng pagkakagulo sa pamilya. Ayaw iwan ang comfort zone. If you want to fulfill your calling, we need to leave your comfort zone. Sabi mo sa iyong katabi, leave your comfort zone. Because there is no growth in comfort zone. Amen? Wala pong growth dyan. Yung walang nag-guide sa iyo. Kasi may mga tao kasing ayaw silang papakilaman. Sino pa sa inyo ditong yung taong ayaw siyang pakialaman? Buhay ko to, huwag mo papakialaman. Yung pong mga ganong tao, yun po yung mga taong hindi nag-grow. Nagigets mo ba natin? Kaya pag dumaan yung pagsubok, dumaan yung problema, madali silang bumagsak. Bakit? Kasi hindi sila lumalago. Nagigets po ba natin? We need to leave our comfort zone because there is no growth in comfort zone. Bakit? Walang magre-rebuke sa iyo, walang sasaway sa iyo, walang mag-guide sa iyo. 'Di ba? Buhay mo lang. Buhay mo na, edi buhay mo na. Bakit? Ayaw mo ng ganung pakiramdam kasi ayaw mong lumago. Kasi hindi ka lalago ng mag-isa. Wala pong growth kapag nag-iisa ka lang. You need someone para ikaw ay lumago. Amen po ba? Nagigets po ba natin? Take note of this. Your comfort zone is your biggest trap and coming out of it is your biggest breakthrough. Wow. Nagigets po ba natin?
Nagets po ba natin? Hindi ko po alam kung ano ang mga comfort zone ninyo. Okay? Pero take note of this word. Because your comfort zone is your biggest trap. Makukulong ka lamang sa sitwasyon na yan. Hindi mailalabas sa comfort zone ang iyong full potential. Hindi mailalabas sa iyong comfort zone ang magandang ugali na meron ka. Ang skills na meron ka. Hanggat nasa comfort zone ka, walang paglago. Wala kang makikitang improvement. Nagigets po ba natin? Pero if you will leave your comfort zone, that is your biggest breakthrough. Amen? If you want to fulfill your calling, you need now to leave your comfort zone. Sabi mo sa iyong katabi, iwan mo ng comfort zone mo. Masyado ka nang parelax-relax eh. Amen po ba? Sometimes, ano ba yung mga comfort zone natin? Ano po ba yung mga comfort zone natin? Kalimitan. Wrong habits. Ito yung habits ko eh. Ito yung mga ginagawian ko. Mga kinasanayan ko na alam mo namang hindi tama, alam mo namang hindi maganda. Okay? Ano pa yung mga comfort zone natin? Wrong friends. Wrong company. Yung alam natin na hindi naman nakakatulong para sa ating spiritual growth, sa ating growth, pero nananatili ka pa rin kasi masaya silang kasama. Hindi lahat ng masayang kasama ay tamang kasama. Nagigets po ba natin? At higit sa lahat, yung comfort zone natin. Most of the time, ang comfort zone natin ito, tingin sa akin lahat, kasalanan. Ang kasalanan masarap gawin, pero you will suffer the consequences of it. Hindi man ngayon, pero sa balang araw, mararanasan mo yung consequences nito. Mabiyaya ang Panginoon, pero kapag ka ang Diyos, kapag ka ang biyaya ng Panginoon ay inabuso natin, you will suffer the consequences of it. Nakasanayan mo na eh. Kinagawian mo na eh. Sila na laging kasama mo eh. Diba? That is your comfort zone. Walang paglago kapag nasa comfort zone ka. Amen? Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, "For God saved us and called us to live a holy life." Sabihin po natin lahat, holy life. Iniligtas ka ng Panginoon mula sa iyong kasalanan para hindi magpatuloy sa pagkakasala. Iniligtas ka ng Panginoon at tinawag ka para ikaw ay mamuhay ng may kabanalan. Amen po ba? Nagigets po ba natin? Nauunawaan po ba natin? Kaya napakahalaga po na tayo po ay umalis sa ating comfort zone. At may mga gagamitin ang Diyos na tao para ialis ka sa comfort zone. Ano po, meron po isang nabasang passage sa Facebook and it really touched my heart because this is true. Tingin sa akin lahat. Sabi po dun sa passage na yon, "This generation needs a serious rebuke and correction." Do you believe that? Sa panahon ngayon, kailangan talaga ng may mga matatapang na tao na handang mag-correct at mag-rebuke. Bakit? Indeed, nangyayari na nga ang sinasabi ng Bible na pasama na ng pasama ang mundo. And it's very evident in this generation. Paano po natin nasabi? People celebrate sin, rejects truth, and calls evil good. Totoo po yan. Tignan nyo ngayon, mas lantad ang paggawa ng mga kamunduhan, mas lantad ngayon na ine-expose ang mga ginagawang hindi magaganda, pero bakit yung mga gumagawa ng mabuting nahihiya? Pag-usapang Biblia, usapang simbahan, bakit nahihiya tayo? Many no longer wants God's standard. They want a God who approve of their lifestyle. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ayaw na po ng mga tao na sundin ang standard ni Lord. Kasi ang paniniwala ng maraming tao, kung ano yung lifestyle ko, yun ang susundin ng Diyos. Ito ako eh. Minahal mo ko ng ganito. Lord, ako to. Okay? But God's word does not change to fit the culture. At kung matindi ang sugat, dapat matindi na din ang gamot at paraan ng paggamot. This generation does not need entertainment anymore. Do you believe that? Do you believe that?
It needs correction. This generation does not need more excuses. It needs repentance. Yes, tingin kayo sa akin lahat, dapat may grace and love. Pero kung talagang nahahabag at mahal natin sila, we will tell them the truth. Because when people are walking towards destruction, the loving things to do is not to stay silent, but to speak the truth. Kaya pasalamat kayo kapag may mga taong nagko-correct at nagre-rebuke sa inyo. Yan ang mga totoong nagmamahal sa inyo. Pero yung mga taong kitang-kita na mali yung ginagawa mo, pero inaayunan ka na lang para hindi ka magalit. Ay, gumagawa ka niyan? Ay, sige, okay lang yan. Basta huwag ka lang magalit sa akin. Basta huwag mo lang akong layuan. Hindi ka nun mahal. Kasi ang tunay na nagmamahal, kaya kang i-correct. Kaya kang itama. Nagigets po ba natin? Jesus rebuked sin. The prophet rebuked sin. The apostle rebuked sin. Why? Because God loves people too much to leave them in their rebellion. The church must not water down the gospel to make people comfortable. Nagigets po ba natin yung word na yon? The church must not water down to the gospel to make people comfortable. We must preach the truth even when it is unpopular and uncomfortable. A generation that refuses correction is a generation heading towards judgment. But a generation that humble itself before God can experience revival. Amen? Gusto ng Panginoon na umalis na tayo sa ating comfort zone for us to fulfill our calling. Amen? Si Abraham, nagawa niya yung kanyang calling dahil iniwan niya yung kanyang comfort zone. Nagkaroon siya ng growth. Pinangakuan siya ng Panginoon na magiging ama siya ng maraming bansa. At nangyari yon. May pangako ang Diyos sa iyo. At kung gusto mong matupad yon, ang kailangan mo, umalis ka sa comfort zone mo. Gusto mong maranasan at makita sa sarili mo at mailabas mo yung full potential mo as a person, you need to leave your comfort zone. Amen? Amen po ba? Number 2, move forward. Sabi natin lahat, move forward. Sabi po doon sa next na talata, sa binabasa natin sa Genesis chapter 12 verse 1, and go to the land that will show you, that I will show you. Go to the land that I will show you. At ito rin po yung ating series, ito rin po yung ating tema na nilalakaran sa buong taong ito, Philippians chapter 3 verse 14, basahin natin, 1, 2, 3, go. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hindi lang basta you will leave the comfort zone. Ang kailangan mo rin, you need to move forward. You need to press on. Amen? Pag sinabi pong to move forward is often viewed as burning a bridge. Sabihin po natin lahat, burning a bridge. To move forward is often viewed as burning the bridge because it requires you to eliminate your option to retreat. Tagalogin ko po. Pag sinabi pong you need to move forward, kailangan, ito po yung nagre-represent at nag-i-illustrate na kailangan mong sunugin ang bridge, ang tulay. Nang sa gayon, wala ka ng option pa para bumalik sa dati. Amen? Yung iba po, sunog na nga yung tulay, gumagawa pa rin ng paraan para bumalik sa dati. Anong ginagawa? Mababa naman yung bangin. Bababa muna ako para makabalik din ako dun sa dati. To move forward is burning. To move forward is often viewed as burning the bridge because it requires you to eliminate your option to retreat. Alam nyo guys, you don't have to have it all to move forward. Just take the next step. Kasi sometimes sabi ng iba, ang hirap kasing magsimula, ang hirap kasing kumilos, ang hirap, alam niyo kung bakit ka nahihirapan? Kasi puro ka lamang realization, wala kang action. Yung alam mo na yung dapat mong gawin, pero hindi mo pa rin ginagawa, at ang gagawin mo na lang excuse, ang hirap kasi. You don't have to have it all to move forward. Just take the next step. Amen? Hindi mo kailangan ng malaking motivation, hindi mo kailangan ng malaking encouragement para mag-move forward. Just take the next step. Okay?
Gusto ko magbagong buhay. What is my next step? Sumama ako sa taong may takot sa Diyos. That's my next step. Gusto ko magbagong buhay. Anong kailangan gawin? Magsimba ako every Sunday. Hindi, paano ko to gagawin? Hindi ko talaga kaya magbago. Hindi mo talaga kaya magbago kung ikaw lang. Amen po ba? Hindi mag-provide si Lord ng lahat ng kailangan mo para lamang makamove forward ka. Ang gusto ng Panginoon, you need to obey. Amen? Because we are not called to be comfortable. We are called to be faithful and be obedient. Sumunod ka lang. Si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero sumunod siya sa Panginoon. He moved forward. Sabi mo sa iyong katabi, move forward. Remember, you can't reach what's in front of you until you let go of what behind. Ano ibig sabihin? Hindi mo matatanggap kung ano man yung nakalaan sa iyo dyan sa unahan hanggat hindi mo iniiwan ang nakaraan. Marami po sa atin sa panahon ngayon, nakalatag na yung pagpapala ni Lord, pero ayaw mo lang kasing mag-move forward. Bakit? Babalik tayo sa number 1. Nakasanayan ko na tong place na to eh. Ito yung comfort zone ko. Masaya ako dito. Masaya ako sa mga kaibigang ito. Masaya ako sa kasalanang ito. Masaya ako sa mga maling ginagawa ko. Masaya ako sa habit ko na ito. Kaya hindi ka makamove forward kasi ayaw mong iwan yung iyong comfort zone. And for you to be able to fulfill your calling, you need to move forward. Sabi mo sa iyong tabi, move forward. Sabi mo sa iyong tabi, galaw-galaw din naman. Humakbang ka, pauna. Alam niyo po, ang paa po natin, dinisenyo ng Panginoon na nakaganyan. Tama po ba? Although may makikita po tayo, mga PWD na may pero we are so blessed kasi originally ang design ng Panginoon sa paa ay pauna. Bakit? Kasi itong pang ito, hindi siya nakadesenyo na maglakad ng nakatalikod. Tama po ba? Sino po sa inyo dito, pag pumapasok sa school, naglalakad patalikod? Ito pong paa na ito ay dinisenyo ng Panginoon na nakaharap sa una. Kasi it is designed for you to move forward no matter what, kung ano man ang circumstances na mararanasan mo. Amen po ba? Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman si Lord. Mahirap sa iyo. Pero kapag kasama mo si Lord, magiging maayos ang lahat. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? We need to move forward. Tulad po ni Abraham, hindi lamang po niya iniwan ang kanyang comfort zone, kundi sumunod siya sa Panginoon and he moved forward dun sa ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Naunawaan po ba natin? This is Abraham's calling, na calling din natin. You are called to leave your comfort zone. Umalis ka na dyan. Masyado ka nang nag-e-enjoy sa comfort zone mo. Wala nang nangyayaring maganda sa'yo. Ang paglago mo, paurong. Nagiging immature ka na. Wala nang growth. Kaya you need to leave your comfort zone. Naunawaan po ba natin? At hindi lang basta leave your comfort zone. You are also called by God to move forward. Kung may pinapagawa ang Diyos sa iyo, sundin mo, gawin mo. Amen? No matter what, anumang pag-uusig ang mararanasan mo, move forward. Kung may pinapatrabaho sa iyo si Lord, gawin mo. Move forward. Because we are called to move forward. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa iyong katabi, move forward. And last, number 3 po tayo. We are also called to be a blessing. Sabi mo sa iyong katabi, be a blessing. Sabi po doon sa sunod na talata, I will bless you and make you famous and you will be a blessing to others.
Hindi ka lang tinawag ng Panginoon. Ang general calling mo ay hindi lamang umalis sa comfort zone mo. Ang general calling mo or universal calling mo ay hindi lamang mag-move forward. One of your primary or general calling is to be a blessing. Amen po ba? To be a blessing means to act as a source of help, comfort, or positive impact for someone else. Yun po yung sinasabing to be a blessing. Sino po sa inyo itong gusto niya maging blessing siya? You are called to be a blessing. Ang JA1 La Union Church are called to be a blessing. Amen po ba? Because in 2 Corinthians chapter 9 verse 8, basahin nga po natin ng sabay-sabay ng may confidence. 1, 2, 3, go! And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Parang di nyo na-gets? Ang sabi po dito, and God is able to bless you abundantly. God is able to bless you abundantly. At ang sabi pa po dito, so that in all things, at all times, having all that you need, ano mangyayari? You will abound in every good works. Pwede ba natin palakpakan si Lord sa bagay na ito? Alam niyo po, I just want to share yung devotion ko po kagabi. Year 2016, nireveal po to sa akin ng Panginoon. Nakakagulat, after 10 years, same na month, and June 6, nireveal po sa akin ni Lord itong verse na ito. And sabi ko, Lord, ano po ang plano niyo po sa JA1 La Union? Sa mga nakapagbasa po ng devotion ko, grabe po. Sa Tagalog ko po babasahin. Handa na po ba kayo? Sabi po ni Lord sa JA1 La Union, sa halip na kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Wow. Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Magiging doble ang inyong kayamanan at ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Sabi ko, after 10 years, ako po'y magte-10 years na po dito sa JA1 La Union. June 6, 2016, nireveal ito sa akin ng Panginoon. At kanina pong madaling araw, kagabi po, June 6, 2026. After 10 years muli, nireveal to sa akin ni Lord. Lord, may transition kaming gagawin dito sa church. Lord, ano po yung word mo sa JA1 La Union? Ito po yung sinabi sa atin ni Lord. Sa halip na kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Kaya maghanda kayo, JA1 La Union. This is our year of breakthrough. Just press on. Hindi lang tayo basta i-bless ni Lord. Magiging blessing tayo sa marami. Amen. Hindi ka lang basta i-bless ni Lord. Magiging blessing tayo sa marami. Hindi ka mapapahiya sa pamilya mo. Kung ngayon, medyo nahihiya ka, buti pa yung ate ko, buti pa yung pamilya namin, masagana ang buhay. Ngayong taong ito, humanda ka. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa kahihiyan. Bakit iaangat ka ng Panginoon? Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. At ang pinakamatindi dito, guys, makinig kayong mabuti. Ito ang pangako ng Panginoon, JA1 La Union Family, magiging doble ang inyong kayamanan. And you will experience everlasting joy. Amen. Bakit? Because we are called to be a blessing. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para i-bless or ma-bless. You were not just blessed for yourself. You were blessed to be a blessing to others. Kapag ang panalangin natin ay ganito, Lord, i-bless niyo po ako. Sa palagay mo, i-bless ka kaya ni Lord? Pwede naman siguro, ano? Pero baguhin na po natin ang ating panalangin.
Wag na po tayo manalangin ng, Lord, pagpalain mo po ako. Ang gawin na po nating panalangin simula sa araw na ito, Lord, gawin mo po akong pagpapala sa marami. Bakit? Kapag ganun ang panalangin mo, automatic God will bless you. Kapag nakita ng Diyos yung puso mo, na meron kang puso na handang pagpalain ng ibang tao, the Lord will bless you abundantly. Because God is able to bless you abundantly. Amen po ba? Because you are called for that. Ayun, sometimes, kapag may mga nangangailangan ng tulong, sometimes medyo nahihiya pa ako. Bakit? Kasi ito lang yung kaya kong ibigay. Alam niyo po, sabi ko po, kahapon po, papunta po dito sa sa church. Ako po yung naglakad mula po sa bahay hanggang dito. Habang naglalakad po ako, biglang pumasok sa akin, anong gagawin mo pagka nagka-1 billion ka? Habang naglalakad ako, sabi ko, 1 billion. Lord, pagka nagka-1 billion ako, lahat ng kamag-anak ko, bibigyan ko ng tigi 1 milyon. Magpapatayo po ako ng church. Bibigyan ko po si Bishop Art ng 1 milyon at yung mga pastor na talagang naging sa akin, ng tigi 1 milyon. Sabi ko, marami din yun kasi 900 plus din yun. Tama po ba? Tapos sabi ko, yung pong mga nasa church, bibigyan ko rin po ng tigi 1 milyon. Out of nowhere lang po ha. Sabi ko, grabing mag-isip yung isip ko. Sabi ko, tapos nung malapit na ako dito, naisip ko, bakit hindi ko naisip yung sarili ko? May nakalimutan pala ako. Nakalimutan ko isipin yung sarili ko. Ay, remind sa akin ni Lord, yan ang gusto ko. Kalimutan mo ang sarili mo. Maging pagpapala ka na lang sa iba. Bakit? Kapag ka naging pagpapala ka sa iba, walang magagawa ang Diyos, kundi pagpalain ka lalo. Amen. Amen po ba? Sabi ko, hindi ko naisip. Bumili ng bahay, bumili ng kotse, bumili ng ganito. Nasa isip ko, ibang tao agad. Ang sabi ni Lord, yan ang gusto ko. Kapag may blessing ka, ang nasa isip mo, hindi sarili mo. Hindi ko anong mabibili mo, kundi anong maitutulong mo. Kundi ko anong maibibigay mo. Sabi ko, Lord, kung iaalaw mo po mangyari yun na magkaroon ng 1 billion, gagawin ko po yun. Alam niyo guys, kapag nakita ng Diyos na ang puso mo ay handang tumulong at handa kang maging pagpapala, ang pagpapala masaganang pupunta sa inyo. Because you are called to be a blessing. When you focus on being a blessing, God makes sure that you are always blessed in abundance. Ulitin ko po, when you focus on being a blessing, kapag nakafocus ka, para ikaw ay maging pagpapala, yung ang lagi nasa isip mo, sinong tutulungan ko, sinong bibigyan ko. Na nakalimutan mo, wala ka ng pambili ng bigas. Nasa isip mo pa rin yung ibang tao na makakain sila. Sabi dito, God will make sure that you are always blessed in abundance. Amen po ba? Amen po ba? At dito po magtatapos. When God bless you, don't raise your standard of living, but raise your standard of being a blessing. Parang di niyo po nagustuhan yun Ulitin ko po. When God blessed you, don't raise your standard of living, but raise your standard of being a blessing. Amen. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, wag agad ang nasa isip mo, iPhone. Wag agad nasa isip mo, bumili ng bagong damit. Ang isipin mo agad, paano ako magiging pagpapala sa natanggap kong pagpapala? Because you are called not to be blessed. You are called to be a blessing. You are called not to be blessed alone. You are called to be blessed and be a blessing. At kung ginagawa mo at finufulfill mo yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon na maging blessing ka, God will bless you abundantly. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Kaya guys, this is Abraham's calling. Alam niyo po ba, may kasunod na talata pa po yun bago ko po tapusin itong preaching na ito. In verse 3. Sabi po dito sa verse 3. I will bless those who bless you, and him who dishonor you will I curse. And in you all the families of the earth shall be blessed.
Ano pong sabi doon? I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Ito makinig kayo mabuti. Ang matindi dito, hindi lang tayo basta magiging blessing. Hindi lang tayo basta magiging blessing. Ang matindi dito, kapag may nagpala din sa inyo, pagpapalain din sila. Amen po ba? At kung meron mang umusig, sumumpa sa inyo, si Lord na ang bahala sa kanila. This is our calling. This is Abraham's calling. This is our general calling. We need to fulfill this calling. Leave your comfort zone. Move forward and be a blessing. Palakpakan natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Mas malakas nga pong palakpak, yung deserve ng Panginoon na palakpak. Hallelujah. Let's bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you for this morning. We thank you for your word. We thank you for reminding us this kind of calling, the Abraham's calling. Father God, kita mo yung puso at isipan ng bawat isa. Meron po sa amin dito takot na umalis sa aming comfort zone kasi nakasanayan na po namin. Marami po sa amin dito takot or na mayroong pag-aalinlangan na umalis sa kanilang comfort zone even though kino-convict mo na po sila. But I pray, Father God, let your Holy Spirit convict them more and more. Nang sa gayon, mas lalo pong magawa po nila ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. Father God, I pray na this year is a year of breakthrough. This year is a year of growth. And I also pray, Father God, na magkakaroon po kami ng lakas ng loob to leave our comfort zone and to move forward sa calling na pinapagawa niyo po sa amin. And this year, Father God, we believe that you will bless us more because you will use us to be a blessing to many people, to this church, to the ministry, and to others. Maraming pong salamat, Ama. Sa'yo po pinagkakatiwala ang lahat-lahat sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Check. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ayan. Sige po, yung mas malakas sa palakpak pa para sa Panginoon. Ayan. So, sino po, naiwan ko yung tights ko doon. Sino po ang nakahanda na maging pagpapala para sa Panginoon? Palakpakan po muna nga natin ang Panginoon. Sige po, bago po ako mag-start, may tatanungin po ako sa inyo. Sino po dito pinagpala financially ngayong buong week na to? Taas nga po yung kamay. Praise God, di ba? Marami magta-tights ngayon. Marami pinagpala. Di ba? So, sige po. Tayo tadako na sa ating gawain ng pagbibigay. Sabi dito, alam niyo po, kanina nung sinabi sa akin na magtuturo ko ng tithes and offering, sabi ko, Lord, ano po yung gusto niyong ipasabi sa akin? Kasi wala pa akong idea kung ano yung gusto kong ituturo ngayon. Pero nung tinuro ni Tatay yung unang slide niya o yung unang pointers niya, doon pa lang. Tapos sabi ko, nung nasa pangatlong pointers na sabi ko, naku, parehas. Sabi ko ganun. Parehas na. Kasi alam niyo po, may pagkakatawag po pagdating sa pagbibigay. Kung marami po dito nagtatanong, para saan ba ako tinawag ng Panginoon? Sa mga nagtataka, pakinggan po natin, sa mga nagtataka, bakit may pagkatawag sa tithes and offering? Tinawag po ba ako para mag-tithes? Di ba? Ang nakakalungkot naman yun kung tinawag ka para mag-tithes. Hindi po, hindi ka tinawag para mag-tithes. Tinawag ka para maging pagpapala sa simbahan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam niyo po, naniniwala ako na ang Panginoon ay mayaman. Kaya niyang payamanin ng J1 La Union. Pero hindi siya bababa dito para magbigay ng, ito na, J1 La Union, ito na yung pera. Padadaanin niya yun sa mga taong dinala niya sa simbahan. Padadaanin niya yun sa mga taong tinawag niya para magsimba. Amen po ba? Kanina natatakot po ako na baka maging sound condemning yung ituturo ko ngayon. Sabi po kanina, in order for you to walk to your calling, sabi dito sa number 1 ni Tatay kanina, you need to go out to your comfort zone. You need to go out to your comfort zone. Ulitin ko, natatakot ako kanina baka maging sound condemning po ito. Madalas po sa atin, hindi po ito condemnation ha. Sabi po,
you need to go out to your comfort zone because your comfort zone is a trap and coming out is a breakthrough. Marami po sa atin, para makapag-tithes, ang comfort zone natin, hindi nasusunod yung 10%. Because your comfort, madali para sa'yo, hindi maibigay yung 10%. Pero nakapagbigay ako sa Lord. Pero tama po ba yung naibigay natin? Alam niyo po, baka mamaya, iniintay lang pala ng Panginoon yung breakthrough mo na ibigay niya kung susunod ka doon sa 10% na pinapagawa niya. Kasi sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Bring the whole tithe into the storehouse. Ano ba yung kabuuan ng tithes na yun? 10%. And your comfort zone, madalas, Lord, ito na muna. Pero sabi po sa pinag-aralan natin kanina, you need to go out to your comfort zone. Because your comfort zone is a trap. Yan yung pumipigil para hindi magpala. Para hindi ka pagpalain. Alam niyo po, sabi ni tatay kanina, ang tunay na nagmamahal, sinasabi yung totoo. Amen po ba? So naniniwala ko hindi ito magiging tunog condemning sa mga taong nagmamahal, sa mga taong minamahal ng church. Amen po ba? Mahal po kayo ng church, mahal kayo ng pastor, kaya po tinuturo namin ng tama. At ang tama ay mag-tithes ng 10%. Amen? And magbigay para sa Panginoon. Tithes and offering, magkasama po yan. Because bringing our tithes is holy to God and giving our offering is pleasing to God. Palakpakan po natin si Lord. Sa mga nakapaghanda na ng kanilang mga tithes and offering, atin po itong ipanalangin. Father God, marami pong salamat sa araw na ito na kami po ay magiging makakabahagi sa gawain ng pagbibigay, Father God. Maraming pong salamat for blessing us sa pagbibigay ng pagpapala sa amin sa buong isang linggo. Narito po kami, dinadala po namin ang buong aming ikasampung bahagi, ang aming tithes and offering sa oras na ito. Gawin niyo po maging mabangong samyo po ito sa inyong paanan nang sa ganun po magamit lamang po ito sa ikalalago ng aming simbahan, Father God. Maraming pong salamat at sa susunod pa po na isang linggo, ikaw pong siyang magpala sa bawat isa. Ikaw magbalik ng siksik-liglig na gumapo na pagpapala sa bawat isa. Provide us, Father God, ng mga bagay na pangangailangan namin at maging makabahagi po ulit kami sa gawain ng pagbibigay sa susunod na linggo. Maraming pong salamat. Ito po'y tinataas sa amin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over, keep. And it will come back to you. When you give to the Lord, give it love, give it faith, give it joy, and smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is on the measure of your gratitude, so give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord from your heart, give your best, give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy, and don't be tight. Give on the widow in the Bible who give her last dime, so give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa oras na ito, ating pong ipanalangin ang mga elemento na ating gagamitin. Let's pray. Father God, marami po salamat sa pagkakataong ito na kami po'y magpapartake ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, ang benepisyo ng indugot na yung katawan ay ma-receive ng bawat isa. Marami po salamat. In Jesus' name, Amen.
Praise God. Atin po itaas ang ating mga tinapay. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kayo. Taas po natin ang mga saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Praise God. Makako po muna po tayo at darako po tayo sa ating announcement. Okay, pumalakpak nga po ang handa ng makinig ng ating announcement. Yan, praise God. So announcement po, every Wednesday po, meron po tayong ginaganap ditong prayer meeting, 6 o'clock po, ay 6:30. 6:30 po ng gabi hanggang pong 8 o'clock ng gabi. So iniimbitahan po ang bawat isa na tayo po ay dumalo ng ating prayer meeting. At para naman po sa mga nagnanais na maging kabahagi ng worship team or music ministry, yan, pwede po kayong mag-join sa ating worship team. Every Saturday po, meron po silang ginaganap na gathering or rehearsal 2 o'clock po ng hapon. So lahat po ng nagnanais maging part ng worship team, music ministry sa pagkanta at pagtugtog, pwede po kayong dumalo every Saturday 2 p.m. At sa mga nagnanais din naman po maging part ng dance ministry natin, ages 10 years old to 15 years old, yan, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Sister Maylene. Yan, taas nga ang kamay, Sister Maylene. Yan. Magsisimula na rin po ang inyong mga practice for your presentation sa mga darating na buwan. Even po sa Chosen Ministry, yan, sa pamumuno naman po ni Sister Jen. Taas ang kamay, Sister Jen. Ages 16 pataas. Kung ikaw ay may talent sa pagsasayaw, nakita naman po natin, last week, sumayaw po ang ating Chosen Ministry. Ang pinakabata po sa kanila, 17 years old. Ang pinakamatanda po sa kanila, 38 years old. Eh kung ikaw nasa 40 plus na at kaya mo pang mag-power dance, eh di go. Diba? Para at least maibigay mo yung nararapat na pagsamba sa ating Panginoon. Amen? And kung kayo naman po ay gusto niyo pong maging part ng media team, yung pong mga nasa likod natin, tira niyo po yung mga camera po natin ngayon, naka-standby lang. If you want po na maging kabahagi para po sa ating ministry, na gusto niyo pong kayo po maging cameraman natin dito, video cameraman, so pwede po kayong maging part ng ating anointed integrated media sa pamumuno naman po ni Brother Ivan. Amen? So marami po tayong ministry dito na pwede po kayong maggamit ni Lord. At sa ushering ministry po, yung nakita po natin kanina na nagbibigay sa atin ng tinapay at ng juice, yung nagwe-welcome po sa atin dyan. If you want to be a part of ushering ministry, makipag-ugnayan lang po kayo kay Nanay Lilia. Nandun po siya sa likod. Yan. So sabihin nyo, Nanay Lilia, gusto ko pong maging part ng ushering ministry. By schedule naman po yan. Hindi naman po kayo lagi-laging kayo yung maliban na lang kung kukunti lang yung ushers ngayon. Okay po ba? So I just want to encourage every one of you na be a part of this ministry. Okay? Sa ganung paraan, tayo po ay magagamit din ni Lord sa paglilingkod sa Kanya. Amen? And let's continue to invite more people sa ating church. And someday, I pray, God's willing, before po, ngayong taong ito, magkakaroon na po tayo ng 2 service. Gusto niyo po ba yon? Parang ayaw niyo yata eh. Gusto ba natin magkaroon tayo ng 2 service? O, dito pa nga lamang po, di ba? O, almost puno na tayo. So, kailangan na talaga nating mag-2 service. Pag-pray po natin yan. Kung loloobin ng Panginoon, this July, mag-2 service na tayo. Or sa August, mag-2 service na tayo. Let it be. Baka mas maraming gustong dumalo ng umaga. Yung mga gustong, may mga ini-invite kayo, pero hindi available ng 10, pero available pala ng 8 o'clock. Di ba? So, pag-pray po natin yan. Ito po yung isa katuparan. Amen po ba? And let's keep on inviting more people para po sa ating Panginoon. At mas marami pa po ang makarinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Tayo po ba ay napagpala sa araw na ito? Kung tayo po ay napagpala, tayo po lahat ay tumayo at bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord.
Praise God. Bigyan na natin isang malakas na palakpapa sa ating Diyos na buhay. With fulfilling for Abraham's calling. Amen. Mga kapatid, sino po sa inyo dito? Ay, ang masasabi na fulfilling si Abraham na patatawag sa iyo. Amen? Kung maniniwala si Abraham ay papatawag, let's now rejoice to be rejoicing and be glad in it. So, muli para natin si pakapaka natin si Lord. Isa pa palakas sa palapang. Amen! Come on! Come on, clap your hands tonight. Woo-hoo! Come on, everybody, sing with us. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. Yeah. Lord, I will praise you. Lord, I will serve you. Lord, I will honor and adore you. This is the day. This is the day. Will rejoice and delight in it. Will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Praise you, Lord, I will praise you, Lord, I will serve you, Lord, I will honor and adore you, Lord, I will praise you, Lord, I will serve you, Lord, I will honor and adore you. Come on, church, this is the day. This is the day. Rejoice, when we see all His promises. So let's rejoice and offer our praise. Let's do for the last time. This is the day. This is the day the Lord has made. We'll rejoice. Will receive all His promises. So let's rejoice and offer. So let's rejoice and offer. So let's rejoice and offer all our praise. Pakamakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Kaya patuloy na palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah, Father! Hallelujah, Jesus! Hallelujah. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga palakpak sa iyo, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa matagumpay na serbisyo na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa paalala, Panginoon, na kailangan naming lakaran, O Diyos, ang pagkatawag namin, Father God, at habang kami lumalakad, Panginoon, hallelujah, habang kami pumupunta sa lugar kung saan mo kami dadalhin, O Diyos, hayaan mo, Diyos, hallelujah, na ang pagsama mo ay aming maranasan. At gawin mo kaming pagpapala, O Diyos, saan man lugar mo kami dalhin, Father God. Maging handa ang aming mga puso, Panginoon, hallelujah, na tumugon, O Diyos, sa iyong pagkatawag sa amin, Father God. Maraming salamat at sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming pag-iwa-hiwalay sa oras na ito, patuloy, O Diyos, na iparanas mo sa amin, Panginoon, yung iyong pagsama, Panginoon. Hallelujah. Maging ang aming daraanan, O Diyos, hayaan mo, O God, na ang libo-libo mong anghel, Panginoon, ang siyang manguna, O God, upang sa gayon kami ligtas na makarating sa aming pansamantalang tahanan. Maraming salamat, Father God, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, hindi lamang, O Diyos, dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon,
Hallelujah, kikilos ang iyong salita bagkos, Panginoon, sa aming paglakad, Panginoon, sa aming paglabas sa iyong bahay-sambahan. Naroon, Panginoon, ng manifestation ng iyong salita na naihayag ngayon. Maraming salamat, Ama, at hayaan mo, O Diyos, hallelujah, na aming pinagkakalob sa iyo ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Sumaating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng ating Panginoon Jesus, at ang walang hanggang pagkipisan ng banal na Espiritu sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas tayo ng lugar na ito na lalakaran natin ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed. You are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.